For you to get the right set of answers, you have to qualify first if valid ba yung mga tao. Hindi lang yung argumento, yung mga tao na nagsasalita. Yung mga tao na nagsasalita, wala namang kiber sa buhay mo at wala namang ambag sa buhay mo. Tapos ngayon magsisipagsalita kung paano mo dapat patakbuhin ang buhay mo. You have to ask yourself first, bakit ka nakikinig sa kanila? Yeah. Kasi tinan mo, yung konsepto lang na ano bang maisasagot ko sa kanila, you will wear yourself down. Ano ibig ko sabihin? Imbis ang oras mo napupunta sa mas productive na bagay, ang oras mo napupunta sa pagdepensa sa bagay na hindi mo naman obligasyong depensahan sa kanila dahil wala naman silang pakialam sa buhay mo at hindi naman sila importante tungkol sa'yo. Gets mo yun? Opo. Kahit po was na limbawa sa kamag-anak po yung nagsabi, dapat po, huwag ko na po silang intindihin, ganun po. Oh! Kasi bakit mo kailangang alam mo, attention is expensive. Attention is expensive. Bakit kailangan mong ibigay yung attention mo sa mga taong hindi karapat dapat pagbigyan ng attention? Yun ang dahilan kung bakit maraming tao ang hirap sa buhay nila. Hindi lang naman yan tungkol sa pera Tungkol sa emotions yan, tungkol sa pamilya yan, tungkol sa maraming iba't ibang bagay ng buhay. Yung konsepto kasi na ibinibigay mo yung attention mo sa hindi karapat-dapat. Kaya hindi mo tuloy nabibigyan ng sapat na attention yung mga bagay na dapat mong pagbigyan ng attention. Ano nangyayari? Nawawalan ka ng resulta. Bakit ka nawawalan ng resulta? Puta, bigay ng atensyon mo sa mga tao hindi naman importante, nawala ka namang magiging resulta pag binigay mo atensyon mo sa kanila. Kita mo? Yun mismo sinasabi ko. Tinan mo, yung patulad niyang peer pressure na 28 anyos ka na, ako nga 35 na, wala pang asawa, wala pang anak Does it bother me? May pakialam ba ako na wala akong asawa, wala akong anak? Basta ang alam ko, araw-araw tuwing gumigising ako, ang sarap ng buhay ko. I'm trying to find meaning in my meaningless life, and in doing so, ang sarap ng buhay ko. Ang sarap ng buhay ko. Kontento ako sa buhay ko ngayon. Ayoko na halos pakialaman. Kung meron mang darating sa akin na babae na makakasama ko habang buhay at binigay ng Diyos yan, okay. Pero kung wala akong pakialam. Ang sarap-sarap na ng buhay ko. Ayokong pumilit na humanap ng makakasama, tapos ang makakasama ko bungangera at butata. Tapos hahatakin lang ako pababa at sasakit lang ang ulo ko at magkakaproblema ako at hindi na ngayon masarap yung buhay ko na dating masarap naman ang buhay ko. Puta mo. Diba? Don't fix something that is not broken. Naman, pinipilit nilang maglapat ng solusyon sa wala namang problemang buhay mo. Kasi ang buhay mo ngayon, pinoproblema mo kung paano ka alagwa pagdating sa pera, pero wala ka namang pakialam dun sa konsepto ng pag-aasawa at pag-aanak, pansamantala. Bakit? Syempre, busy ka dun sa mga mas importanteng bagay kaysa dyan. Wala kang pakialam dun In short, wala kang problema tungkol sa konseptong single ka. Bakit mo ngayon kailangang i-depensa yung sarili mo sa mga taong gumagawa ng problema para sa'yo? Tamo? Hindi ka kasi nagtatanong ng tamang tanong. Ang tamang tanong dyan, bakit ko ba kailangang pakinggan yung mga taong nagsasalita? Bakit? Pag tinanong mo sarili mo ng ganon, tignan mo, ang linaw ng buhay bigla. Bakit? Pag yung mga tao nagsasalita ng makakatulong sa'yo, then you are welcome to listen. Pero pag yung mga tao, ginagawa ka ng imaginary problema, bakit mo ngayon kailangan pakinggan yung mga yan? Imaginary na problema yan. Ikaw nga, wala kang problema sa ganyan.